Mga boss, may nagtanong sa atin, Agent, approve ako sa bangko pero wala akong pambayad sa down payment. Pwede ko ba ibenta yung approval ko sa iba at ako ang pipirma, sila ang gagamit? Huwag mo gagawin. Masisira ang buhay mo. Minsan, Agent, pasalo ko na lang unit ko. Hindi ko na kasi kayang bayaran. Real talk tayo ngayon mga kamitsu. Usapang pera at legalidad. Alam niyo ba na maling dalaw dito ay pwedeng maging dahilan ng lifetime blacklist nyo sa bangko? O worse, sa kaso. Huwag basta-basta papatol sa easy money. Panoorin niyo to. Unahin natin yung benta, approval, o tinatawag na accommodation. Ganito yan. Si Pedro, siya yung approved. Ibibigay niya ang unit kay Juan na denied at may pera. Kapalit ng cash, si Pedro ang pipirma, si Juan ang gagamit. Bakit delikado ito? Breach of contract. Sa kontrata niyo sa bangko, bawal ipagamit sa iba ang unit bilang primary owner nang walang paalam. Risky. Paano pa nagbayad si Juan? O tinakbo ang sasakyan? Hindi natin kilala May masamang nangyari or nakarnap, etc. Sino ang hahabulin ng bangko? Ikaw, Pedro. Ikaw ang nakapangalan Sira ang credit score mo at ikaw ang kakasuhan ng replevin o estapa. Istorbong malala, kamitsu. Pangalawa, ang pasalo. Madalas, under the table ito. Pirmahan lang sa deed of sale, sa notaryo sa kanto, tapos okay na. Mali yun. Hanggat naka-mortgage ang sasakyan sa bangko, ang bangko ang tunay na may-ari. Hindi mo pwedeng ibenta nang hindi sa'yo. Ang sakit ng ulo. Kung ikaw ang seller, pag nakabangga yung bumili at nakapatay, ikaw pa rin ang ipapatawag sa korte dahil pangalan mo ang nasa rehistro. Damay ka sa istorbo. Kung ikaw ang buyer naman, nagbabayad ka na ng malaki, tapos biglang hinatak yung bangko ang unit kasi hindi ka nagre-remit pala si seller. Kasi nga, hindi mo kilala So, agent calls bawal ba talaga? Pwede naman kung kapatid mo nandiyan sa bahay. Pero dumaan tayo sa legal na proseso. Ang tawag dito ay loan assumption or transfer of rights. Ito ang tama. Punta kayo pareho sa bangko, i-assess ng bank si buyer kung kaya niya ituloy ang bayad. Pag-approve, ilipat official yung pangalan ng utang kay buyer. Dito, safe kayo pareho. Si seller, malilinis ang pangalan. Si buyer, legit sa kanya ang kotse. Laging tandaan, kumonsulta sa iyong bangko. Nasa approval pa din ng bangko yan, mga kamitsu. Advice ko lang yan sa inyo para hindi kayo naloloko, hindi kayo tatataranta. Mga boss, huwag niyo sayangin ang pangalan nyo para lang sa quick crush. Once na mag-blacklist kayo, sa BAP, pahirapan na kumuha ng loan. Bahay, kotse o credit card habang buhay. Kung gusto niyo ng sasakyan, mag-apply kayo ng sarili nyo. Dito sa Team Colsen, tutulungan ko kayo dumiskarte ng legal. May CMAP, low income, gawan natin ng paraan nang hindi tayo nanloloko ng bangko. Message nyo ako, doon tayo sa safe. Doon tayo sa legit. Basahin nyo ang comment pin or sa description sa baba. Makikita nyo ang aking FB Messenger link. Kaya, iniimbitahan ko kayo na i-like, share, and subscribe itong video na to para sa mga tips na kakailanganin nyo in the near future. Sa tutok ng umaga, may ngiti sa labi. Si Agent Colsen, laging handang sumagot. Kaibigan sa bawat hakbang, kahit saan ka man siya'y inandyan. Sa Mitsubishi, siya ang kapitan ng iyong paglan. Add happiness home today. Agent Find your Colsen, Mitsubishi Dream Car with us. Add into your excitement with Mitsubishi. Grab your keys today and hit the road. Mitsubishi, ang haligi ng pag-asa. Kahit anong estado, walang pangamba.
Sen, laging handang sumagot.